Isang linggo na nga lang ang daraan at Christmas vacation na si Ricky mula sa trabaho. Ngayong linggo nga rin ay magiging abala siya dahil magkakaroon sila ng Christmas party ng kaniyang mga estudyante at sa faculty. Nagsabi na rin siya kay Andrea na hindi siya muna makakasama pansamantala sa practice nila ngayong week dahil may mga tatapusin din siya sa school. Ganito nga rin ang paalam ng mga teacher din na players ng Mansalay sa Dalaga. Sa darating namang Sabado ay papunta na sila sa Calapan at sa January na ang balik nila sa Mansalay dahil Christmas break na sina Ricky. Sa araw rin ng Sabado gaganapin ang kanilang ikapitong laban. Ang Bako Giants nga ang makakalaban ni na Ricky, ang team ng dati niyang kasamahan sa Sisa at kaibigan na si Larry Dizon. Habang naglalakad nga sina Ricky at Andrea papunta sa may labasan, ay nakasalubong nila si Ate Lorna na parang napapansin nilang laging maayos ang suklay sa buhok nitong mga nakalipas na araw at para rin daw laging may pulbo sa mukha. Napansin nga ng dalawa na may itsura nga rin daw pala si Ate Lorna kapag nag-aayos. Binati nga nilang dalawa si Ate Lorna na may dalang paper bag na kulay sky blue. Bigla namang parang namula ang mukha nito na kinaseryoso sa isip ni na Andrea at Ricky. "Hello sa inyong dalawa," sabi ni ate na parang isang malambing na dalaga ang tono ng pananalita ng sandaling iyon. Saan ang punta ninyong dalawa?" "Pupunta lang kami ate sa bayan, may bibilhin lang kami," sabi naman ni Ricky at agad namang tumango si Ate Lorna. "Ate, parang gumaganda yata kayo now and parang ang fresh ng dating ninyo nitong mga huling araw," sabi nga bigla ni Andrea na kinaseryoso ni Ate Lorna. "Ha? Wala ito. Baka dahil lang doon sa binigay sa akin ni Kat na pampahid sa muka. Alam mo kasi kahit pala nasa 30 plus na ang edad ay dapat palang nag-aayos pa rin ako." Natatawang sagot ni Ate Lorna na kinangiti naman ng dalawa. Pagkatapos nga noon ay dumiretso na sila sa kanilang mga pupuntahan. Pagdating nga ni na Ricky sa labasan ay napatingin naman sila sa isang malapit na bilihan ng karne. Naroon si Sir Tuaso na tila bumibili. Medyo nagkatinginan nga si Ricky at Andrea nang makita ito. Tumawid na nga ang dalawa. Si Andrea papunta sa kanyang sasakyan na nakapark sa may gilid ng school habang si Ricky naman ay dumiretso kay Carlo. "Sir, anong ginagawa ninyo rito?" Bulalas kaagad ni Ricky sa medyo nagulat na si Carlo. Ako? Bumibili lang ako ng pangulam," sabi nga ni Carlo na parang natatawa pa. "Ang layo sir ng bilihan ninyo ah. Mas malapit yata sa bayan kung doon kayo bibili ah." Pabirong wika naman ni Ricky na medyo ikinangiti ng pilit ni Sir Tuason. Ano kasi Sir Mendez, minsan kasi nakakakwentuhan ko si Manong kaya parang mas okay na sa kanya ako bumili. Para na rin maubos ang paninda niya," sabi nga ni Carlo at maya maya pa ay may sasakyan na biglang tumigil sa tabi nila. Nakabukas ang bintana nito at nang makita ni Sir Tuason si Andrea ay binati niya ang dalaga ng nakangiti. "Mukhang may lakad kayo ni Coach ah," nakangiting wika ni Carlo kay Ricky. "Oo sir, may bibilhin lang kami sa bayan," sabi nga ni Ricky na sumakay na rin sa loob ng sasakyan. "Sir, ang ganda raw ng bigay ninyo kay Ate Lorna ah," biglang banat nga ni Andrea at si Carlo naman ay napalunok nang marinig iyon. "Ha? Talaga? Masaya ba siya? Ang sungit ang tingin kasi sa akin kanina nung ibinigay ko," sagot naman kaagad ni Carlo Tuason na napaseryoso nang ngumiti sa kaniya ang dalawa. Parang naramdaman niyang hinuli lang siya sa bibig ni Andrea. "Sige po sir, uuna na kami. Galingan ninyo sir ng panliligaw kay Ate Lorna," sabi na nga lang ni Ricky at napatawa na lang ng pilit si Carlo dahil doon. Sige. "Mukhang hinuli lang ako sa bibig ng dalawang iyon," sabi pa nga ni Sir Carlo sa sarili. Maya maya pa ay may isang babaeng nakasuot ng jogging pants na black at shirt na red ang bigla ring tumawid ng kalsada at nag-thumbs up ito sa kanya. Sikat ito na bibili rin daw ng karning pang-ulam nila ni Ate Lorna. Bakit ka nag-thumbs up Ma'am Ilagan?"
Natatawang tanong naman ni Carlo rito. Wala lang po sir. Nangingiting sabi naman ni Kat na nagtanong na sa tindero kung magkano na raw ang per kilo ng karneng tinda nito. Mukhang magkakabalikan na sina Sir at Ate Lorna. Sabi naman ni Ricky kay Andrea habang nasa loob ng sasakyan. Malaki ang chance. Besides, si Ate Lorna ang reason kaya bumalik sa pagbabasketball si Sir Tuason. Masaya namang wika ni Andrea habang nagmamaneho. Sina Gerald kaya at Kat. Hindi ko alam sa dalawang iyon. Sabi naman ni Andrea, mukhang kailangan pa ni Gerald na galingan. Hindi ko naman matanong si Kat kasi alam mo naman, ako ang coach ng team. Pero sana maging okay sila bago mag-Christmas or New Year man lang. Sabi na nga lang ni Ricky habang nakatingin sa labas. Naganap ang Christmas party ni Ricky sa kanyang classroom. At ang pinakang active dito ay sina Andrew na nagpalaro sa kanilang mga kaklase. Mayroon din nga silang event doon na kung saan ay bibigyan nila ng regalo ang kanilang advisor na pinangunahan din ni Andrew Salome na parang nahihiya pa ng oras na iyon. Kaya mo yan Boss Andrew, sigaw nga ni na Stephen at kantiyaw naman mula sa buong klase ang sumunod dito. Huwag kayong maingay, bulalas ni Andrew. May nakakaiyak na message pa ba itong magbibigay ninyo ng gift? Nakangiting tanong naman ni Ricky kay Andrew na napangiti na lang ng pilit. Dapat kasi si Faye ang nandito, siya ang class president. Sabi nga sa sarili ni Andrew. Nakikita naman nga si Faye na masayang kumukuha ng video ng kanilang Christmas party. Sir, Merry Christmas. Kasi pasasalamat ito ng buong section. Kasi kahit kami ang nasa lowest section ay hindi pa rin kayo nagsawang gabayan kami. Siguro kung ibang advice lang napunta sa amin, baka gaya pa rin kami ng dati. Ako, wika ni Andrew na tila namumula ang mukha. Isa pa sir, ito ang pinaka-memorable naming taon. Kung pwede nga lang na hindi graduate para may isang taon pa kami na makasama ka bilang advisor, ay walang problema sa amin. Salamat sir sa pagtuturo sa amin, hindi lang sa subjects, pati sa kung paano kami maging mabuti sa iba. Dagdag pa nga ni Andrew at makikita nga ang ngiti sa labi ng bawat isa. Makikita nga rin si Faye na medyo napapaluha dahil bukod sa masaya siya sa nangyari sa last year niya rito sa Balugo Iniches, ay bumalik na rin daw sa pagbabasketball ang idol niyang si Sir Mendez. Napangiti naman lalo si Ricky sa sinabing iyon ni Andrew. Nakita nga niya ang pinagbago ng bawat isa sa section na ito. Tumayo nga si Ricky at tinapik sa balikat si Andrew at nginitian. Ako rin, masaya ako na kayo ang una kong advisory class ngayong first year ko sa pagtuturo. Alam ko kung ano man ang mangyayari sa inyo after ng high school. Alam kong magiging ayos kayo. Yung mga pangarap ninyo, alam kong magagawa ninyo iyan. Naalala nga ni Andrew nang pinagsulat sila ni Sir Mendez sa isang papel ng kanilang mga pangarap. Hindi niya alam kung anong ginawa raw ni Sir Mendez dahil hindi naman daw nito sinabi ang mga sinulat nila. Hindi pa naman graduation kaya tsaka na lang tayo mag-iyakan. Sa ngayon, maging happy muna tayo dahil naging maganda ang taong ito para sa akin at para sa inyo. Salamat sa regalong ito. Hindi ko alam kung ano ang laman ito. Sa bahay ko na ito bubuksan kasi baka maging emotional ako. Natatawang sabi pa nga ni Ricky Mendez na ikinangiti naman ng kanyang mga estudyante. May regalo rin ako sa inyo. Remembrance ko rin sa inyo. Wika pa nga ni Ricky. At dito na nga niya hinila papunta sa gitna ang isang kahon ng pansit canton. Pagbukas niya ay dito na nga tumambad sa lahat ang maraming damit na nasa loob noon. Isang kulay black na jersey cloth shirt. May mansalay Black Knight sa harapan at nang buksan ni Ricky ang isa rito ay doon na nga rin makikita ang apelyido ng isa sa estudyante niya sa likod nito. Kasama na rin ang numero na hiningi ni Ricky sa mga ito noong nakaraan. Sa ibabang bahagi rin nga ay makikita rin ang Mendez number 3. Isang malapad na ngiti kaagad ang sumilay sa labi ng lahat at pagkatapos silang tanggapin ang sa kanila ay mas lalo silang natuwa ng suotin ito. Suotin natin ito kapag may laro si Sir dito sa Mansalay. Sabi nga ni Faye na tuwang-tuwa sa regalo ng kanyang Sir Mendez. Thank you sir.
Malakas na sabi ng mga estudyante ni Ricky at pagkatapos nito ay ipinagpatuloy na nga nila ang kanilang Christmas party. Ginanap naman sa isang resort sa Mansalay ang Christmas party ng faculty kinabukasan at pagkatapos noon ay tuluyan na nga nagsimula ang kanilang Christmas break. Araw ng Sabado naman bumiyahe sina Andrea papunta sa Calapan. Bago nga iyon ay may isa rin munang maliit na inuman na nangyari sa bahay nila na kasama sina Ate Lorna at Kat. Si Ricky nga ay nauna nang matulog sa tatlong babae dahil na-o-OP raw siya sa mga ito dahil girls talk ang topic. Pagdating naman nga ni Ricky sa bahay nila sa Canubing 1 ay masayang-masaya siyang bumiga sa kanyang kama. Halos 2 linggo raw siyang titigil dito sa Calapan at na-miss niya raw ito. Napatingin nga siya sa itaas at napabangon. Pinagmasdan niya ang loob ng kanyang kwarto at muling ngumiti. Nakakamiss ang Canubing 1. Sabi nga ng binata na napatingin sa kanyang phone. Nasaan kaya si Kuya Baron? Bukas na nga rin gaganapin ang ika-7 nilang laban sa bayan ng Bako laban sa team ng isa pa niyang kaibigan na si Larry. Naalala rin nga ni Ricky na abay siya sa magiging kasal ng kanyang Kuya Maki sa 1 linggo at lahat ng mga naging kasamahan niya sa Sisa Flamers ay pupunta raw. Magkikita-kita raw muli sila ng mga ito. Sina Kuya Reynan, si Romel, si Kier. Sabi ni Ricky sa sarili na napangiti na lang dahil parang isang reunion daw ang mangyayaring iyon. Samantala, mula naman sa bahay ni Larry Dizon ay makikita ang 2 lalaking walang pantaas na kasalukuyang naglalaro ng basketball sa court ng mansyon nito. Makikita nga rin katabi ng matandang kasama ni Larry sa bahay, si Christlyn, ang kasintahan ni Maki Romero na ngayon ay kalaro ni Dizon. Nakita mo ba, Romero? Ang dangko, pagmamalaki ni Larry sa dinedepensahan niyang si Maki na seryosong pinapatalbog ang bola. Huwag kang mayabang, dinaya mo ako sa dunk na iyon. Inis na wika naman ni Maki dahil nagawa siyang dakdakan ni Larry nang hindi niya inaasahan. Hinawakan kasi siya nito sa balikat para hindi niya ito masabayan at nagmukha raw tuloy iyong posterized dunk na kinayabang tuloy ng kanyang kaharap na si Dizon. Tumawa naman si Larry. Recorded sa CCTV ng bahay ang ginawa ko. Kukunin ko ang copy noon para may ebidensya akong nagawa ko yun sa isang Maki Romero. May sira ka talaga sa ulo. Sabi na nga lang ni Maki na napailing na lang. Pagkatapos noon ay isang pag-atake sa basket ang kaniyang ginawa. Pinasabay niya si Dizon at nang humabol ito ay doon naman siya umabante palalo. Napangiti naman si Larry. Si Maki naman ay bumigla rin ng atras nang aagawan na siya ni Dizon ng bola. At nang makita niyang sumala ito ng dakma ay doon na nga mabilis na bumilis ang kanyang dribbling at nilampasan ito nang may kasamang pagtuon ng braso sa tagiliran. Napadapa si Larry dahil doon at kasunod noon ay ang pagdiretso ni Maki sa basket para gumawa ng libreng layup. Agad namang tumayo si Larry at tiningnan ng masama si Maki. Foul iyon, offensive foul, bulalas ni Larry. Kumibit naman si Maki ng balikat. Walang referee, isa pa, masyado kang mabagal dumipensa. Paglalaroan ka lang ni Ricky kapag siya ang nakatapat mo. Mabagal pa ba yun? Bulalas ni Larry at tumango naman si Maki. Kailangan mong maging mas mabilis at gamitin ang height advantage mo kay Ricky kung gusto mong mapigilan ang isang iyon. Pisikalin mo at huwag mong iisipin na kaibigan mo siya. Gulangan mo. Wika nga ni Maki na seryosong nakatingin sa tila mangga na mukha ni Larry. Nakasalukuyan pa nga nitong hinahaplos.